reaction po namin sa nagbabiral ngayon na statement ni Mr. Lacson, na may probability na makulong si Sergeant Godesa if hindi mapatunayan. Pero kung mapatunayan, tapos ang maliligayang araw nyo, Lacson. Huwag mong idaan sa panggugulang, sa panggugoyo o pananakot ang sitwasyon na to. Matagal na kami nakahanda. At pakatandaan mo, ang Marines ay soldiers of the Filipino people. Tandaan mo, masyadong obvious at halatang halata ang pagtatakip ninyo sa hari ng mga buhaya. Magkakaduguan tayo. Pinaaalalahanan lang kita, Mr. Lacson, dahil hindi ka nanalo. Wala kang kwentang tao. Itong taong ito dapat alamin kung tunay na Marine ito o kung active pa. Kung di siya Marine o di na siya active, ang may responsibilidad na kasuhan ito ay ang Philippines Marines Institution dahil sa pagkakaladkad ng institution nila, lalo na para gamitin sa inciting to sedition o sa paglabag sa Articles of War. At kung active ito, masigit na may pananagutan ito, para bang isinasapatupad ang sinabi ng isang lalaki na kailangan umaklas sa gobyerno ang AFP o ang isa sa bahagi ng AFP. Nakasaad sa batas na ang sino mang sundalo ang magdisrespeto sa sino mang nakakataas na opisyales ng bansa, ay nalabag ang batas sa Articles of Wars, at nakasaad sa batas na di dapat manggialam ang AFP sa political matters. Ang mga DDS na ito mga stupido. Nang hinuli si FPRRD ng kapulisan at ng mga militar, inaakusahan nila ang AFP. Bakit raw silensyo ang AFP sa pag-aresto kay FPRRD? Di naman nangingialam ang mga militar sa political o judicial matters, kundi nagpapatupad sila ng batas, at ang sinumpaan goal ng AFP, kaya itong mamang ito dapat itong maparusahan. Dalawa ang nilabag niya, ang Articles of War na ang sino man sa sundalo ay di dapat disrespect ang sino mang isa sa matataas na opisyales ng gobyerno, at ang pagbabawal sa AFP o sa sino mang sundalo na manggimasok sa political at judicial matters, at maari pang 4 na kaso ang nilabag niya, ang grave threat sa isa sa mataas na opisyal ng bansa, at ang pamamaratang ng pandaraya sa Pilipinas, na isa ring mabigat na kaso. Tila di alam ng mamang ito kung ano ang ibig sabihin ng sundalo. Ang sundalo ay di lang sundalo ng mga Pilipino, higit sa lahat sundalo siya ng bansa. At ano ba ang totoong layunin ng sundalo? Ang sundalo ay para ipagtanggol ang soberanya ng bansa at ng mga tao sa sino mang mananakop nito. At ang sundalo ay obligasyong ipagtanggol ang higit na napakaraming mamamayan kung ito'y napatunayan na naaapi na ng gobyerno. Paano ba malalaman kung naaapi na ng gobyerno? Ito ay kung di na nasusunod ng pamahalaan ng mga batas, na at ang mga sangay ng gobyerno ay takot na sa Pangulo tulad ng panahon ni FPRRD, kaya bakit itong taong ito di lumabas sa panahon ni FPRRD na kung saan wala ng kapangyarihan ng judicial branch of government na kung saan 61 na abogado ang pinatay at 38,000 na mamamayan ang pinatay sa pamamagitan ng prejudicial killing. At para sa mamang ito, walang mali sa mga sinabi ni Lacson. Natural makulong talaga si Orly Goteza kung fake ang pagkanotaryo sa affidavit na hawak niya, o mapatunayan false witness siya. Sabi niya tinantakpan raw ni Lacson ang hari ng mga buwaya. Kung hari siya ng mga buwaya, ibig sabihin maraming buwaya, ang dami nang ang pinasasampaan ng kaso ng NBI. At sabi nga ni Lacson kung walang resibo kay Senador Villanueva at kay Senador Jinggoy at kay Congressman Zoldico, syempre ganun din kay Congressman Romualdez, ay di niya pakikilaman. Di ata naalaala ng mga DDS na si VP Sara nga ayaw nila paatendahin sa hearing sa House of Representatives, at ayaw nila impeach kahit may mga dokumento ng hawak ang House of Representatives. Pati si Congressman Pulong Duterte ayaw nilang paimbestigahan. Paano nangyari yun? Yung mga buwaya may mga resibo pero yung pinaghihinalaan na hari ng buwaya walang resibo o mga photo. Ibig sabihin may ibang hari, natural yung may hawak ng pondo, yung senador na pumunta raw sa House of Representatives. Tuldok, magbigay kasi ng matibay na photo, hindi yung paratang ng paratang. Si VP Sara nga Pulong pinagtatakpan nyo kahit may mga photo na.